Lumipad ako ng October 7, 2016. Okay. Dala-dala yung mga pangarap ko. Kaya sabi ko, parang atat na akong mag-abroad eh. Kasi sabi ko nga, ang hirap sa Pilipinas. Puti lang yung uniform ko, pero parang wala naman akong nakikita sa sahod ko. Sobrang hirap yung pinagdaanan ko nung nag-Egypt ako. Nakafocus na ako na kakayanin ko to. Sabi ko, hindi akong uwing Pilipinas na talunan. Doon talaga ako umiyak sa CR. Gusto kong sumigaw. Sabi ko, iiyak ko to. Tapos, pagkatapos kong umiyak, tapos sabi ko, tama na. Back to work na. But ayaw kong magstay dito for long kasi parang hindi ko nakikita yung future ko. So, gaano kahirap pumunta sa Ireland? Saan hindi mo appreciate yung nararanasan natin ngayon dito kung hindi natin na-experience yung mga paghirap sa Middle East? Magpursigi at mangarap. Yes, welcome back to the channel. And meron tayong kabayan na mag-share na kanyang experience dito sa Ireland. Siya ay galing ng Saudi Arabia. Egypt din, no? Bago ako nag-Saudi Arabia, 2016, nag-Egypt ako ng 2 years. Okay, galing siya ng Egypt to Saudi Arabia. And ngayon nandito siya sa Ireland. And ang kanyang role dito ay, yung role niya is as a virtual nurse. Ang Ireland, nag-start yung virtual ward sa Ireland. Dalawa lang yung hospital dito yung nag-start sa Dublin at saka dito sa Limerick. Okay. So far dito sa Limerick, ako pa yung parang regular staff dyan na Filipino. Ikaw lang isang Filipino nurse. Yeah. So welcome sa aming vlog. Taga sa akin. Hello vlog. sa lahat. Dati, pinapalo ko lang si Boyet kasi when I was in Saudi Arabia, kasi nangarap din akong pumuntang Europe. So, nanonood ako ng vlog mo dati. Ano yung first step kung para makapunta dito. Tapos parang yun ang sinusubaybayan ko yung video mo. At saka nalaman ko na from Saudi ka rin ba Saudi, galing? Saudi rin ako galing. Alcobar. Kailan ka graduate ng pagiging nurse? Gumraduate ako ng nursing ng 2012 sa probinsya namin sa Camiguin. Tapos naging ganap ako na registered nurse nung 2013 to 2016. Nag-volunteer ako ng 1 year. Later on, di ba, uso pa sa Pilipinas yung volunteer dati, di ba? Wala kang sahod, pero may allowance ka ng monthly na 2,000 at the same time. Libre yung food namin. Halimbawa, duty ka ng EM shift. So, may free lunch ka, parang ganon. After ng 1 year, lumibil up ako, naging contractual. Hindi, ano bang tawag nila doon? Mahirap maging permanent sa Pilipinas eh. Sa government. Kasi parang ang haba pa ng lineup. Kasi yung ahead of you parang hindi pa permanent. So, volunteer, tapos naging casual ako ng 1 year. Yung sahod namin parang every 15 days. Magkano? 2,000 every 15 days. Akala ko volunteer Pumapatak yan. ako ng 4,000 a month. Paano mo mabubuhay yung sarili mo ng 4,000 per month? So, ang ginagawa ko dati, kasi sa Camiguin ako eh. So, kapag may mga major issue sa mga pasyente, kailangan ng CT scan, kailangan ng MRI with contrast, ang ginagawa ng hospital namin, tinatransport namin sa main city, sa Cagayan de Oro City. So, parang mag-arrange sila ng nurse kung sinong sasama sa pasyente. Tapos, yung hindi naman parang required, pero parang allowance na din sa nurse na yung family magbibigay ng 500 sa nurse. May makukuha kami sa hospital, parang 750 each transport namin. Kaya parang yung sa off namin, parang makikipag-agawan kami. Uy, baka may transport kayo na pasyente bukas sa Cagayan de Oro City. Sabihan mo ako kasi off ako bukas. Parang ganun. Kasi ang hirap nga sa Pinas. Sabi ko, Wala nyo talaga. parang hindi ko makikita yung future ko doon. Sabi ko, kung anumang challenges na nangyari doon, parang yun na din yung ginawa kong parang motivation ba na mag-abroad. Puti lang yung uniform ko, pero parang wala naman akong nakikita sa sahod ko. Sabi ko ganyan. Kaya parang ayaw kong magstay dito for long kasi parang hindi ko nakikita yung future ko. Kaya pinagsikapan ko talagang mag-Egypt. Yung friend ko din ang nagsabi noon na mayroon ngang interview papuntang Egypt. Kaya sabi ko, parang atat na akong mag-abroad eh. Kasi sabi ko nga, ang hirap sa Pilipinas. Parang galing akong PM shift noon. Nag-travel talaga ako papuntang Cagayan de Oro City para maka-attend dun sa interview. Kapag pupunta kaming city, magbabarko ka. So, ang barko is like 1 hour from Camiguin to Balingwan Port. So, pagdating naman ng Balingwan Port, kailangan namin sumakay ng bus papuntang Cagayan de Oro City. It will take you 2 hours. Malayo siya. Ang offer nga sa akin is, $600 US dollar.
Ay, Pero may baba. food allowance kami, food at housing allowance na $80 per month. So parang 595 euros per month. Okay lang sa akin Pero yan. nung time na yun, parang sabi ko, hala, ang laki-laki na ng sahod ko. Parang feel na, kasi hindi ko kasi naramdaman yung sahod ko talaga sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ang laki-laki na, parang ako, ganun, Tuwan-tuwa parang ka na happy nun. na ako. Oo, Pero tuwan-tuwa ka na. sobrang hirap yung pinagdaanan ko nung nag-Egypt ako. Lumipad ako ng October 7, 2016. Okay. Dala-dala yung mga pangarap ko. Na, ang hirap kasi sa Pilipinas, kaya dapat mong magpursigi at mangarap. May alam ka ba sa Middle East? Alam mo ba yung mga Egyptian? Wala talaga akong alam. Alam mo, ang binigay sa amin nung na-interview kami ng agency, parang binigyan kami ng parang leaflet, ganyan-ganyan, na parang parang background ng Egypt. Pero wala akong idea kung gaano kalayo. Hindi ko yun minain kasi sabi ko, bahala na, basta go lang ng go, sabi ko. Mas makalis ka lang. Basta makaalis lang ako. Kahit ako, yung takot, hindi to parang hadlang para hindi ko i-pursue yung pangarap. Natakot talaga ako. Sabi ko, okay, laban lang. Sabi ko ganyan. Tapos parang wala na, parang yung nakafocus lang ako na kakayanin ko to. Sabi ko, hindi akong uwing Pilipinas na talunan. Kaya kailangan ko talagang ilaban to. Sabi ko, kailangan ko panindigan tong Of course, ayaw mo namang mapahiya dun sa mga kapitbahay mo. Yan kasi abroad, tingnan, umuwi, walang Kaya sabi ko, hindi ko to isusuko. Sabi ko, ilalaban ko to. Kaya yung 1 week ng trabaho, ang hirap. Sabi ko, ang hirap talaga. Kasi yung napasukan ko na hospital pala doon, JCI accredited hospital. Okay, Nung so- time na yun, yun lang ata na hospital yung JCI accredited Sa hospital. Yun sa buong Egypt. Yung mga pasyente namin, mga mostly VIP. Tapos nahirapan ako kasi ibang-iba naman talaga yung sa Pilipinas eh. Tapos JCI accredited, ang dami mong mga Aaralin. aralin. Tapos kakayanin mo naman sa trabaho. Tapos ang nag-struggle talaga ako dun sa language barrier. Hindi sila nag-English. Minsan naman nag-English pero hindi ko alam kung sinasadya nila yun. Parang baka sabihin nila, dito kayo sa Egypt, kailangan mo mag-Arabic. Paglapag namin doon, binigyan kami ng parang 3 pages or 5 pages na parang basic Arabic lang. Oo. Yung parang good morning, paano sabihin yung good morning sa Paano nga ba ulit? Sabhal Khair. Sa Bakir. Habhal Nur. Nung nag-Middle East ako, 12 hours yung shift. So, from 7 a.m. to 7 p.m. Kaya parang pagod na pagod yung katawan ko. Tapos, nag-struggle pa ako sa language. Pag uwi ko sa bahay, mag-aaral pa ako. Kaya sabi ko nga sa'yo, ilalaban ko to. Sabi ko ganyan. Kaya 10 ako, 10:30 na ako matutulog. Kasi, isinusulat ko dun sa handover ko na paper. Pagdating ko sa bahay, tinatransfer ko dun sa parang notebook ko. Ilang years ka dun sa Egypt? Tinapos ko lang yung 2 years contract ko doon. Hindi pa natapos yung kontrata ko, nag-a-apply na ako ng Saudi. Tapos yung time na yon 2018, parang pahirapan yung lalaki sa Saudi kasi babae yung hinahire nila ng time na yon. Kaya nung 2018, kaya naghahanap ako, sabi ko walang tumatanggap talaga sa akin. Kaya nung umuwi ako ng 2018, nung October, hindi ako umuwi sa Camiguin diretso. Nagstay ako sa Manila, nag-submit ako ng resume ko sa iba't ibang agency dun sa Pilipinas, sa Manila mismo. Na one thing na very thankful ka sa experience mo sa Egypt, and then one thing na hindi mo lilimutan na pinaka nahihirapan ka sa na-experience sa Egypt. Thankful ako sa naging experience ko sa Egypt kasi yun talaga yung naging foundation ko eh. Yun talaga yung parang doon talaga ako hinubog eh. As a Kasi nurse. sa katoksikan, sa parang sinubok din yung pagiging nurse ko doon kasi parang yung may mga toxic, ang hirap kasi i-manage yung mga toxic na pasyente. Tapos alam mo na, private hospital kami. So, paano mo Demanding. sila, yung mga irate na mga pasyente na, yung mga nagagalit na. So, kahit galit ka na, pumuputok na yung parang, yung umiinit na yung tenga mo. Hindi naman in a way na, kasi kapag galit sila yung pasyente or yung relatives, tapos galit ka din. So, may clash talagang mangyayari. Lalo na kapag yung mga pasyente ko napaka-demanding. Ang ginagawa ko dati, pumapasok ako sa CR. Yung galit na ako, tapos yung pumapasok ko sa CR tapos Mag- pinapakalma ko yung sarili ko.
Oo, yun talaga yung ginagawa ko. Minsan, nung pinagalitan ako ng pasyente ko, alam mo, pumasok ang CR, doon talaga ako umiyak sa CR. Yung parang gusto kong sumigaw, pero Hindi pwede. iniiyak ko na lang, sabi ko, iiyak ko to. Tapos, pagkatapos kong umiyak, tapos sabi ko, tama na. Back to work na, back to work. So, hindi mo naman pwede na parang makipag-away ka Ilabas sa sa pasyente. pasyente, oo. Tapos, Baka makulong ka pa dun, no? ma-terminate ka pa. Sabi, yung goal ko talaga is kailangan kong tapusin yung kontrata ko doon, mapanindigan kung anong Desisyon mo. decision ko na mag-abroad. Kung hindi mo naman maranasan yung hirap at saka yung struggle mo, parang magiging weak ka. Kasi yun talaga yung magiging foundation mo as a nurse, parang magiging strong ka in the future. Saka hindi mo appreciate yung nararanasan natin ngayon dito kung hindi natin na-experience yung mga Yeah, paghirap true. sa Oo. Middle East. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit nag-Saudi ka after ng Egypt? Nakikita ko na parang lumalaki yung sahod mo. Di ba, from 4,000 naging 30 plus something. Parang lumalaki yung sahod mo, lumalaki din yung mga responsibilities mo sa buhay. Kaya parang nasi-short, parang ganun. Sabi ko, first kong nag-Saudi from 2018 to 2021, nakauwi ako ng 2020. Tapos, pagkatapos noon, pagbalik ko, nag-lockdown na. Kasi nagka-COVID na yun eh. Kaya, after nung nag-COVID, 2 years kaming natenga doon. Parang kami yung pinakaunang surgical ward na naging COVID ward. Parang takot na takot ako, sir, nung nag-COVID. Kasi, sabi ko, hindi ako pwedeng umuwing Pinas na nasa Nasa coffin na. Oo. And, nag-overthink ako na paano kaya, anong magiging reaction ng family ko, especially yung nanay ko. Kasi parang yung nanay ko talaga yung pinaka-inspiration ko bakit ako nag-abroad 2021 ako nag-exit. Ang Pero hirap ng COVID times, no? ang hirap talaga ng COVID. Alam mo, nung sumahod kami ng overtime, nakabili ako ng motor. As in, ang laki ng pera ng COVID. Oo, yung pera. overtime ko lang. Kaya ang ginawa ko, nag-apply ulit ako pabalik ng Saudi. Umuwi ako ng February 2022. Naging October na, November, tapos ang hirap wala. Hindi ako trabaho. nagtrabaho sa Pilipinas. Nagamit ko yung ipon ko at the same time yung malaki yung severance fee ko din natanggap yun eh. Pero pag-usapan naman natin, paano mo naman naisip mag-Ireland? Actually, hindi talaga Ireland yung yung pinaka-goal ko. UK. Ang UK talaga yung pinaka-goal. UK talaga ang goal ng mga tao before Ireland. Nakailang OET ako. Nag-OET ako sa Saudi ng 2021, ng September. Ay, hindi rin umabot yung score ko. Mag-exit ako. UK na yung next destination ko. Kasi kasi ako, bago ako mag-abroad, dapat may goal na ako. Ito ang i-achieve ko ganito, bakit ganyan. May layout na ako ng goal ko, parang ganun. Pero hindi ko talaga na-achieve yun. Hindi ko naipasa. Nag-exam ulit ako ng OET ng hindi na naman ako pumasa. Kasi sabi ko, wala talaga, hindi talaga ako makapag-UK nito. Sabi ko ganyan. Na-stress na ako. Parang, alam mo naman, sanay ka magtrabaho. Tapos naging naging Stagnant stuck ka. ka. O stagnant ka for a while. Tapos, hindi lang 3 months, 4 months. Parang, nadidepress na ako sa sarili ko. May lisensya naman ako sa Saudi. What if bumalik na lang ako ng Saudi? Kasi sabi ko, babalik ako ng Saudi. Pangatlo mo na to? Pang-apat ko na to. Parang Egypt, nag-Saudi, at bumalik dito na ako okay. next. Palipat-lipat. Tapos, nung bumalik akong Saudi, sabi ko, maximum 2 years ko lang talaga i-google yung trabaho ko sa Saudi. Yung first 1 year, I will make it sure na makakapasa ako ng OET. Nag-exam ako ng OET ng December 2024. Thank you Lord naman na naipasa ko naman. Yung target ko, UK. Yak na yak pa ako. Sabi ko, bakit hindi ako pumasa sa UK? Hindi ba ako? Sabi ko, Pumasa pero hindi siya abot sa UK. hindi abot sa UK. Ang dami na natin na pag-usapan. Wala pa tayo sa Ireland. sabi ko, ano ba tayong simula? Wala pa yung Ireland dito sa vlog na to. Paano mo napili Ireland? Yun na lang yung last option ko eh. Kasi hindi naman ako yung OET score ko, hindi naman pumasa sa Pasado UK. oo. So wala na akong ibang option. Paano ka nagsimula papunta dito sa Ireland? May friend ako dati na nagtatrabaho na dito.
yung naipasa ko yung OET ko, sabi niya, minessage ko sila, sabi ko, qualified ba to sa Ireland? Sinend ko yung score ko sa kanila, sabi ko, pero alam ko na qualified yun. Pero I just need confirmation from them. So, gaano kahirap pumunta sa Ireland from Saudi? Mahirap din naman yung ang maganda lang yung sa application ko is wala kang pabayaran. Kapag maipasa mo na yung interview, wala kang ibibigay na pera. Okay. Yung sa lang ko, yung binayaran ko is parang yung application ko sa RCSI exam ko. So, sabi kasi ng employer ko, I have to shoulder the Euros. 2,800 euro sa payment for my exam for the meantime. And if you pass the exam, then i-reimburse nila yung lahat. If you fail the exam, wala na. If you fail Reimbursement. the exam, walang reimbursement na magaganap doon. Tapos nung ongoing yung application ko ng NMBI, nag-embargo yung Ireland. Kaya sabi ko, ang hirap. Sabi ko, wala akong walang nagre-reply sa akin. Nag-freeze Sabi ko, hiring kaya- sila dito. Kaya parang binigyan ako ng friend ko ng lahat ng list ng agency na pwede kong applyan. CCM, Shisham, ano ba yun? Shisham. Shisham. Ang dami. Sabi ko, nireplyan ko sila lahat. Tapos sinendan ko sila lahat ng ng CV ko. Tapos ang reply lang, no hiring at the moment. Parang ganun. Kaya parang sabi ko, nawawalan na ako ng hope. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, kung kailan naipasa ko yung OET, parang Meron na naman bagong Sabi ko, another challenge na naman sa ko. Hindi na natapos. Hindi na natapos. Tapos na-interview ako ng nursing home. Hindi ako pumasa sa sa nursing home yun. Kaya parang nag-anxiety na ako. Sabi ko, kasi kailangan ko kasing mag-file ng exit 3 months ahead. So sabi ko, kailangan ko munang i-secure na may papupuntahan ako. Ano yung mga first impression mo sa Ireland when it comes to the environment, the atmosphere, the people, and the work? Masasabi mo ba na nung nag-move ka sa virtual ward nursing is nag-improve yung mental health or work-life balance? Or ano yung virtual ward and papaano yung virtual ward nursing? Ang virtual ward kasi,